Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa inyong mga tagapakinig. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang naranasan kong kababalaghan. Ako nga po pala si Cindy, 28 taong gulang. Sa modernong panahon ngayon, hindi ko na po alam kung may mga tao pang maniniwala sa aking naging karanasan. Isa po akong dog lover o sa bagong termino ngayon, fur mom. Nagsimula po ang pagkahumaling namin sa mga aso noong isang araw ay nag-uwi si tatay ng isang aspin galing sa isang kumpare niya sa talyer. Talaga namang nakatuwaan namin ito at ilang taong inalagaan. Kaya naman nang lumaki at magkatrabaho kami ni kuya, ay bumili na kami ng isang Pomeranian at pinangalan namin itong Missy. Malambing po si Missy, Miss Terry. Madalas ay sa kwarto ko siya nagsistay dahil na din siguro ako ang madalas magpakain at magpaligo sa kanya, kaya naging mas maamo at malapit siya sa akin. Sa sobrang nga pong pagmamahal ko kay Missy, kada aalis kaming family ay kasama po siya. Binibilhan ko siya ng mga damit at mga dog treats. Dahil na din siguro wala pa akong pinagkakagastosan noon, kaya sa kanya napupunta halos kalahati ng sahod ko. Kapag dumadating ako galing work, ay siya agad ang sumasalubong sa akin sa pinto at agad na nagpapabuhat sa akin. Parang anak na nga po ang turing ko kay Missy. Kapag pumasok na ako ng kwarto, ay susunod agad siya at hihiga na sa kanyang kama para bantayan ako. Isang gabi ng madaling araw ay naalimpungatan ako sa pagkakatulog dahil pawis na pawis ako sa sobrang init. Kaya naman pala ay brown out. Agad kong ibinaba ang aking kamay mula sa aking kama para hawakan si Missy kung ito ay natutulog. Pero wala siya dun. Inabot ko ang aking cellphone sa aking ulunan para buksan ang flashlight nito at sa gayon ay lumiwanag. Pagkabukas ko sa cellphone ay agad kong inilawan ang kwarto para hanapin si Missy. Pero nagulat ako nang nakita ko siyang naupo sa harap ng aking cabinet. May kalakihan po ang aking cabinet. Halos kasya ang 2 tao kung pipilitin mong pumasok. Nagtaka ako dahil nakatingin lang si Missy at parang tulala ito. Agad kong tinawag siya at nagulat ito sa pagkakaupo. Nang lumingon ito sa akin ay agad tumalon papanik sa aking kama at dinila-dilaan ako na parang ngayon niya lang ako nakita ulit. Makalipas ang ilang araw ay magkasabay kami ni nanay sa pagkain dahil tinanghali ako ng gising. At mayroon siyang nakwento sa akin. Isang araw daw ay si Aling Ising ay nakausap niya at nagtatanong daw ito kung hindi daw ba ako pumapasok sa trabaho. Agad namang sinagot ito ng nanay na, "Aba, hindi. Pumapasok pa din ang anak ko. Bakit mo naman natanong?" Ang pabalik na tanong ni nanay. Nung isang araw daw kasi ay dumaan siya sa aming bahay. Nakita daw niya sa bintana mula sa labas na naghuhugas ako sa lababo. Tinawag niya pa nga daw ako, pero hindi ako lumingon. At ang sabi niya pa ay may parang hindi tama sa kinikilos ko noon dahil isang baso lang ang hinuhugasan ko, pero paulit-ulit daw ako sa paghuhugas nito.
Nung mga oras na yon ay kinilabutan na po ako. Ang nakakatakot pa dito ay nang sabihin ni Aling Ising na lumingon pa daw ako sa kanya at ngumiti na parang medyo weird na hindi mo mawari kung nakangiti ba o nakangisi. Nagtayuan ang balahibo namin ni nanay ng mga oras na yun. Totoo ba ito? Ano yun? Doppelganger? May doppelganger ako? Para po sa mga hindi nakakaalam kung ano ang doppelganger. Ito po ay isang evil spirit na gumagaya at nabubuhay ng tulad ng isang normal na tao. Agad kaming nagulat nang tapikin ni tatay ang lamesa at nagsabing, Hindi kayo nagsabing multo na naman ng usapan niyong magnanay. sabay tawa nito. Noong gabing yun, ay nasa loob lamang ako ng aking kwarto at inaalala ko ang napag-usapan namin ni nanay. Parang nanghihina ako sa mga naikwento niya. Kumatok si kuya at sinabing sabayan ko na daw sila sa pagkain dahil nasa bahay si Ate Julia. Yun ang girlfriend ni kuya. Sinabi ko na mauna na lang sila at masama ang pakiramdam ko. Hindi na nangulit pa noon si kuya sa akin. Nagtanong na lang siya kung nasa kwarto ko daw ba si Missy at gustong makita ni Ate Julia. Nasagot ko na lang siya na oo, nandito at natutulog. Gusto sanang hiramin ni kuya si Missy, ngunit dahil nga sa natutulog ito ay dumiretso na lang siya sa baba para kumain. Nagising ako ng madaling araw. Pagtingin ko sa cellphone ko ay 3:30 na pala. Nakatulog na pala ako sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Nagugutom ako pero tinatamad akong bumangon. Ibinaba ko ang aking mga kamay mula sa aking kama gaya ng aking nakagawian para i-check si Missy kung natutulog na ba siya. Nandun naman siya at mukhang nakahiga at gising dahil dinila-dilaan niya yung aking mga kamay. Pagkatapos naman nun ay muli na akong bumalik sa aking pagkakatulog. Kinaumagahan ay ganado akong mag-almusal dahil na din siguro sa hindi ko pagkain kagabi. Kahit may laman pa ang aking bibig ay nagtanong ako kay nanay kung hindi ba sasabay si kuya at Ate Julia sa pagkain. Umuwi din daw agad si ate kagabi dahil may family gathering pala sila. Kaya pinag-drive nila ito kasama pa si tatay. Nang bumukas ang pinto, si tatay at kuya na nga ang dumating. Inaya namin agad silang sabayan kami sa pagkain. Kinuha ko ng pinggan na magagamit sila kuya nang tumalon-talon si Missy sa aking mga binti. Binuhat ko siya at sabi ko, miss na miss ako ng baby ko. Miss ka na agad ni Missy? Pasensya ka na, hindi ko na nasabi sa'yo kagabi. Sinama namin ng tatay si Missy dahil aliw na aliw ang ate mo sa kanya. Nung pauwi nga kami, panay tahol niyan. Hindi natulog sa biyahe at gustong gusto ka nang makita. Nauutal ako nang tinanong ko si kuya kung anong oras sila umalis kagabi. Mga 9 PM na siguro yun. Hindi na kita ginising dahil ang himbing mong matulog. Nabagsak ko ang plato at si Missy sa narinig ko kay kuya. Kung wala pala si Missy kagabi, sino yung nasa ibaba ng kama ko at dumila pa sa kamay ko? Nabalot ng katahimikan ang hapagkainan namin nang marinig nila ang sinabi ko. Ilang buwan lang po ay lumipat na kami ng tirahan dahil nakapagpatayo na si kuya ng bago naming bahay. Nagkaanak na din po si Missy pero simula nun
hindi na ako nagpapatulog ng aso sa aking kwarto. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking maikling kwento.